Maganda po dito. Ay po, patag na pala. Ang ganda ng pwesto. Ay, ang ganda dun. Kaya kapag andyan sa pamilis mo ng makisip. Totoo po talaga. Di ba? Grabe nanay, ano? Ako excited na ako na makita yung masimulan yung bahay ninyo, ano? Hindi ko nga po akalain nangyayari pong ganyan. Matapos nga ng team namin na makatanggap ng isang magandang balita patungkol sa nagiging problema sa lupa nila Ate Ninya, ay agad-agad kinabukasan ay pumunta kami sa kanilang lugar para nang sa ganoon ay malaman namin kung ano na ba yung susunod namin na magagawing hakbang para sa gagawin na bahay nila Ate Ninya. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race. Finally, andito na po tayo ngayon kala Ate Ninya. At matapos na naman yung ilang minuto na naging biyahe natin. Pang ilang baklas mo na dyan Ayos lang. sa totoo lang, pang ilang baklas mo na dyan sa ano mo, sa lagayan mo. Anim na. At ang masakit niyan yun, nasa initan ka pa. Tapos nagtatali ka, di ba? Pero okay lang. At least malaking bagay yung bracket na itutulong niya sa lagayan. Kaysa naman nakasakbat sa'yo, di ba? Hindi ka komportable mag-drive, unsafe, tapos mabigat. Ay, salamat. Sige, andito si Ninyo. Sige, pasok tayo. Mag-set lang tayo ng camera natin. Yan, set up. Kailangan to mabilisang vlog lang to, guys. Mabilisang update to kasi yun nga yung pupuntahan namin. Nag-aantay na sa amin. Kaya, yun, mabilisan lang talaga to. Tapos yung pagbiyahe namin pabalik ng Candelaria. Kasi sa Candelaria din yung kailangan namin puntahan. So, mabilisan din ang biyahe to, guys. At kahit sobrang init, sulit naman yung araw, ang dami na pupuntahan. Kaya goods. Kaya pa ng memory. Katawan. Nagtatanong nga kanina si GM kailan daw ulit magmumotor para laban daw yung mga helmet. Bukas motor ulit. Bukas motor ulit. Di ba? Kasi mabilis. Di ba? Ibang iba sa 4 wheels nako. Sa 4 wheels dalawa lang napupuntahan natin. Di ba? Sa traffic pa lang ubos na yung oras natin. Wala na. Pero dito sa mga munting service natin ito, nakapakipakinabang talaga. Salamat sa inyo, sa inyong mga service namin. Mamahalin namin kayo, kung pwede nga lang itabi kayo sa pagtulog, itatabi namin kayo sa pagtulog. Di ba? Pwede lang. Pero hindi pwede, mumukha tayo si Raul. Kapag ginawa natin yun. Ano, okay na ba yan? Ready na ba? Isang tutok naman dyan. Tutok to win. May sound effect na yun. So guys, tara. Dito na tayo kalahati niya. Si JM nandun sa labas. Di ko na muna siya pinag-shoot para ito mabilis-bilis ang edit lang. Ay, magandang hapon po, Ate Ninya. Lagay ko po yung microphone niya. Kamusta po? Ayos naman po. Ayos naman po. Ganda, bilis ng sagot natin niya. Kamusta po yung ano natin? Nung pag-uwi namin nung nakaraan, ano pang ginawa nyo? Naipamigay nyo yung nasobra natin doon? Opa. Sobrang 3 yun. Anong nalaman nyo na sobrang 3? Hindi? Hindi po kami uuwi na ho. Okay. Sobra yun. Sinubrahan namin kasi yun. Para sabi ko baka may madadagdag na darating. May maibigay pa. So, di naman namin nasabi na sobra. Pero okay na yun. Pero, kamusta naman pakaramdam na ikaw ay naka-experience ng ganun? Ayos naman po. Masaya ka naman. Opo, masaya. Masaya di ba kapag may activities ng mga ganung ginagawa, di ba? Ikaw ba, ano bang naisipan mo sa sunod pwede natin gawin? Gusto mo magpakain sa mga bata? Opo, pwede. Gusto mo yun? Opo. Maganda yun, guys. Anong gusto mo ipakain natin? Magluluto tayo o Jollibee? Jollibee na. Jollibee na lang, ano, para on the spot. Bigay na lang ng bigay. Saang lugar mo gustong mamigay kapag kaganyan? Hindi ko po maano. Ha? Saan mo gustong lugar? Gusto mo sa Bicol? Ang layo. Masyadong malayo. Dito lang sa bayan ninyo, ano? Pwede tayo mamigay sa mga kabataan. Ninyo, halika. Saan dito tingin mo maraming may bata? Anong kinakain mo? Atis. Guyabano.
Oh, alam mo ba kung saan dito maraming kabataan? Na barangay? Alam mo? Hindi mo alam. Meron po. Doon po sa silangan. Maraming bata doon. Para mamimigay tayo ng Jollibee sa mga bata, ano? Kayo ni mama mo, tulungan mo siya mamigay ng Jollibee, ha? Okay, kamusta pag-aaral mo pala? Ayos naman po. Ayos naman, matataas grado mo? Siyempre naman, matalinong bata to ay. Matigas lang ulo. Matigas lang ulo. Pero, sige nga, kunin mo nga, pakita mo sa akin. Pero kanina, pagdating ko pa lang dyan, nag-bless na sa akin itong anak mo. Hindi kagaya dati, kapag dumarating, wala talagang pakialam yung bata na yan. Titingnan ka lang niya, pero wala siyang pakialam. Pero kanina, pagdating pa lang namin, Kuya Marcos, bless po. Diba, natututo din yung bata. O, nagtanghalian na po kayo? Ha? Hindi pa? Bakit? Isang araw po sumalas ako, kaya po ako natulog. Na alas 3 pa, natulog na ako. O, ngayon po, bakit hindi pa kayo nananghalian? Tataman ko. Ha? Ay, ang mga bata, Nakakain na po yan. sino lang ang hindi ikaw lang? Ay, ganun. Bumakain ka po atin ninyo, malipasan ka ng gutom. Sabi ko nga po dito sa anak kong isa, Oo. kung wala namin po batang maliit, Oo. umaga kayo maano sa ina. Maagang mawala ng ina. Opo. Dahil hindi ka nakain. Ay, naku, si ate ninya. Oh, ano ito? Ninyo, pinapakita mo sa akin. Exam? Oh, grabe naman, oh. Ang puro check ang exam ni, ano. May isa lang na mali. Sagot mo talaga ito lahat? Magaling ka. Magaling siya mag-compute, guys. Kasi paborito daw. Dalawa pala yung mali. Paborito niya kasi ay math. Tama ba ako ninyo? Paborito mong subject, math, di ba? Kaya madalas sinusubukan ko yung bata na yan. Tinatanong ko siya ng mga times divide. Nasagot niya naman kaagad on the spot. So, magaling. Magaling yung bata. Magaling siya sa math. Ito pa naman yung pinakang kinakaayawan ng karamihan. Pero ito naman yung ginugusto ni ninyo. Di ba? Ang galing. Di ba? Tingnan nyo. Oh, 3 pala. Ninyo, nabubulag ako ah. Sa 2, 3. 3 pala yung mali niya dito. Pero at least, halos lahat, puro tama yung sagot. Ninyo, tago mo. Galing mo. Apir tayo ninyo. Napakahusay mo na ngayon talaga mag-aaral. Pagbutihin mo pag-aaral mo. Para nang sa ganun, may marating ka sa buhay. Huwag ka lang pasaway. Yung mama mo. Diba, niya? Nakakaumay na nga. Nakakaumay na yung kapasawayan niya. Naku, dapat itong bata na to talaga mayroong taong katakutan din. Pero kay Kuya Aris, takot siya. Minsan lang po, pag po na dyan ang Kuya Aris, pag nawala na ang kuya, Wala na naman. wala na rin ho. Parang yung nagkagawa ko sa kanyang mamay. Nasasabihan ng kanyang mamay pag nandiyan, pag wala na eh. Wala na rin. Wala na rin po. Ay, naku po. So, ate niya, matanong ko pala, sino pong kasama niyo dito ngayon? Ang Kuya Aris po nandiyan po. Nandiyan sa loob si Kuya Aris? Apo, nag-uwi po ngayon tanghali. Ay, gusto ko sana tanong sa kanya tungkol dun sa bahay, kung kailan pwedeng masimulan. Kung pupunta ba kami ng hardware para bayaran ko na yung materialis. Pwede Bigyan mo naman po. tanong kay Kuya Aris? Tanong mo sa kanya. Kuya, Kung kailan pa pwede. Kasi Tawagan guys, mo nila, kailangan sabihin malaman mo, may natin kung sasabihin ng Kuya Marcos. pupunta na ba tayo ng hardware o magbayad ng mga materials para pa i-deliver na natin. Kasi hindi nila yan siguro i-deliver kung hindi natin muna mabayaran. Ganyan naman ang ang business, di ba? Payment first, di ba? So, tanong natin kay Kuya. Ay, Kuya Aris, magandang hapon. Parang pagwapo ng pagwapo si Kuya Aris, ah. Pabata ng pabata. Ano ba yung sekreto na ito? Okay, Aris, may tanong lang ako sa'yo. Kailan kaya kami pwede magpasimula? Opo. Kayo. Di ba, sabi daw po may naipasa na ba kayo doon sa sa hardware na materialis? Wala po yung materialis. Kung makamagkano. Okay. Parang in-inquire mo lang. Pero, ano po kaya, pag ba kinuha na natin yun, binayaran na natin, i-deliver na din nila yun dito? Okay, tapos, ano po ba yung lupa, Kuya Aris? Ano po bang kailangan? Papatagin pa ba o hindi na? Hindi naman po. Hindi na kailangan. Tapos, tatabasan lang. So, anong unang dapat gawin natin? Pumunta muna doon sa hardware o magpatabas muna tayo? Pwede umorder muna tayo. Umorder na muna, kasi pwede namang kapag kayo di-deliver may naglilinis na eh. So, kayo po kay Aris, di pa kayo makakagawa, Kasi may gawa pa kayo. Yung ang kuya, Si Kuya Mark kaya, sino po kayo pwede makatulong muna niya?
May alam kaya siya or ikaw? Yung mga katulong dito sa amin. Madami. Mga mason din po sila. Okay. So ilan po ba, Kuya Aris, ang kailangan natin pagawain sa tansya po ninyo? Ilan po ba dapat ang gagawa? Pag sa gagawa, madami dito ang gagawa. Opo, ibig sabihin yung gagawa sa bahay natin ninyo, ilan dapat yung tao na gumagawa? Yung magtatrabaho, ilan po? Si Kuya Mark, tapos... Kahit isa lang katulong yan, hindi kami lang bahala din sa iyo. Okay, sige. Salamat kay Kuya Aris. Okay. Sige po, Kuya Aris, by bukas, kung na-send nyo na po doon sa ano po ba, pupunta na lang kami doon? Sa hardware? Sasama ko. Samahan niyo po kami. Sige po. Bukas po ba may trabaho po kayo? Mga anong po kayo dito uuwi? Punta ko na. Hapon? Mga anong oras po sa hapon? Alas 4:30. Alas 4. Di yun na lang sasadyain natin dito bukas. Ano? Hindi na muna tayo mag-vlog. Ano lang, papasama lang tayo kay Kuya Aris doon sa hardware. Yun na yung lalakar natin bukas. Para... Paghapon sarado na yun. Ay, sarado na. Ayun, paano kaya? Tawagan ko na lang doon. Tatawagan ko din kahit kung kayo pupunta. Sige po. Saan po kaya ba? Ano pong pangalan ng hardware na yan? Save mo. Save more? Save mo. Ito yung sa may racing, nakikita niyo. Racing doon. Doon na sa may kantohan ng problema. Yung dito po sa may kabila o yung dito sa yung dito, yung mismo may karatula na ano, racing circuit. Yung katapat yung sa kabila. Okay, alam ko na. Sa may papunta yun ng Rosario. Okay. Sige po, doon pupuntahan namin. Bukas itawag mo po Kuya Aris para pupuntahan namin doon. Ha? Para kung mabayad po, di mabayaran po namin. Tapos, sino po ang magsasabi kay Kuya Mark? Kami po ba o i-message nyo na lang? Kahit ako na lang punta sa kanila. Nadaan naman kami doon sa Ay, okay po. Sige po. Salamat. Kasi yun ang pinoproblema namin ngayon. Kung pupuntahan pa namin si Kuya Mark, kung nandoon siya. Kasi nga sabi ko para masabihan. Kasi wala akong kasiguraduhan kung nandoon. So, kung hindi kasi nagmamadali din kami. Wala naman kung gawa. Wala din pong gawa. Okay po. Sige. Para po mapasimulan na natin. Tapos, yung po bang ganun Kuya Aris, matanong ko lang. Nalalaman nyo din ba yung estimated kung ilang linggo tatrabahuhin? Yung ganung sukat at design sa tingin nyo po? Sa tansya nyo po? Matagal na dun ang ilang ano? Tagal na 2 linggo. Matagal na 2 linggo. Yun. Malit lang naman yun. Opo. Ganun kasi din ako kapag nagpapabahay sa Bicol, tinatanong ko talaga dun sa ano, bukod sa excited din ako makita, tinatanong ko din talaga sa karpentero din kung yung estimated lang nila. Kasi alam din talaga ng karpentero, tansyado nila yun, sa tagal ba naman nilang ginagawa din yung trabaho na ganyan. Alam na nila kung yung gantong laki, ilan ang abuti. Wag lang uulan. Ano Kuya Aris? Kasi yan din minsan yung nagiging hadlang dyan nagiging ano. Pero kung may bubong na, dire-diretso yan. Di ba Kuya Aris? Tama ba ako? Kapag kami bubong na ang bahay, dire-diretso na ang trabaho niyan. Inaano naman yan Kapag pag nagawa na ng poste yan, bubong na muna yan bago siguro didingding. Di ko alam kung tama ako. Ano po ba dapat na una Kuya Aris? Kapag sementado, dingding muna. Okay poste dingding bago bubong. Okay. Nahuli pala. Iba pala yung sa kahoy. Kuya Aris? Kaya sa kahoy, pwede mo nang isunod yung bubong para nakakapagdidingding ka, may bubong ka na. Bukod yun, ibang yun, diskarte. Okay. So, nasa Diyasan po pala kayo ni Ate Isel about sa division. Sinabi niya sa akin, minasabi siya sa akin Sabi niya, sige po, patanong ko na lang kay Ate Binago ko po yung division kung gusto niya, 2 kwarto Opo. Okay. Pinantan ko na lang yung division ng Cardiplex na. Okay, sige po. Okay, sige po. Kaya halos din naman, mahal din ang kahoy pero okay na yun. At least pag dinouble walling mo naman yung maganda-ganda na din yung tingnan, di ba? Kasi Ilan din yung nilagay ko sa lang. okay, sige po. Sige po. Okay lang naman. Matibay naman. Sige, basta mahalaga yung kabuuan, sumentado, di ba? Para matibay din. Okay, salamat kay Aris. Salamat po. Okay. So, atinin niya. Dito po ikaw. Salamat po kay Aris Okay, so Naroon mo na. ngayon may tatanong ako sa iyo. Ano nangyari sa pagpunta ng RTIA dito? Ayos naman po, marami pong pasalubong sila sa akin. Wow, yung nga nabanggit nga sa akin na may pasalubong daw sa iyo. Ano naman ang napag-usapan nyo ng RTIA? Pwede mo ba ibahagi sa amin?
Sabi ko po sa kanila, nag-promise po ako, nagpapangako, hindi ko na po yung kaso sa tatay. Yun po. Ano pang mga kondisyon nila sa iyo? May mga kondisyon ba sila sa iyo na Yung pong kanila pong pasalubong sa akin kung ano pong sasabihin ko. Yung sabi ko po, salamat po sa bigay sa tulong ninyo. So, pati ako nagpapasalamat din sa RTA kasi napakasipag din talaga nila. Guys, isipin nyo, mula Manila, pumunta pa sila dito sa Batangas para lang bisitahin sa atin niya, suportahan, tinan nyo nung hearing, ando doon sila, tapos bumalik sila dito nung isang araw para magdala din ng pasalubong kay atin niya. Andi dito sila, kaya nakakabilib din talaga ang RTI. Sobra akong humahanga sa kasipagan ng mga staff din nila, di ba? So talagang sa pagtulong, walang malayo, walang malapit. Walang ulan, walang init, di ba? Walang bagyo, walang Talagang kapag pagtulong nandiyan, talagang pagbukal sa puso mo yan, talagang walang malayo diyan. Ganyan yung nakikita ko sa kanila. Pero eto, si Ninyo nakausap din nila, di ba? Ano na pag-usapan nila? Hindi ko lang po alam. Ninyo, ano na pag-usapan nyo ng Rapitol po? Ano sabi sa'yo? Ano sabi? Hindi na po. Ng Rapitol po, di ba nag-in-interview ka doon? Ano sabi sa'yo? Tungkol pa sa nanay. O ano sabi daw? Kung ano daw po. Kung kung hinahanap mo pa o ano? Kung namimiss ko daw. Anong sagot mo? Hindi. Hindi na. Limot mo na. O, di ba? Makakamubon din yung bata kasi nung una lang yan, nahanap-hanapin niya kasi bago pa lang. Napamahal din naman sa kanya talaga. Pero ngayon, di ba, sagot nga niya, hindi na. O, ikaw, namimiss mo? Oo. Di mo, nasagot yung bata, siya namimiss niya kahit di pa naman niya nakikita. Namimiss mo? Ha? Sagot, namimiss mo? Oo, namimiss niya, guys. Yung bunsong anak na yata niya. Ang galing ng bata na to, nasagot. Marunong kausapin. Gusto mo puntahan? Ha? Gusto mo puntahan si tatay? Ha? Ay, oo daw talaga. Talagang gusto niya talaga makilala. Wag na. Okay na yun. Basta kung ano yung mga kamulatan mo, yan na yun. Ha? Wag na yun. Okay? Ayos ba? Ayos daw. Ayos na daw sa kanya. Ang galing kausap ng anak mo. Atinin niya, nasagot. Ako, nakakatawa na yung anak mo, Siguro pati ikaw, nalilibang ka na dyan. Natatawa na rin po ako dito. Minsan matatawa ka na lang kapag may mga ginagawa sila na di ba? Masarap nang may, may anak na sanggol. Di ba? Habang lumalaki. Ano yun? Ano sabi mo? Ha? Pogi ako. Daw. Walang kukontra bata, hindi nagsisinungaling ang bata. Ay, binawi! Binawi! Bakit mo nang bawiin? Ha? Nagtatawa nagpapakit. Huwag mo nang bawiin, ha? Okay, sige. Nagkakaintindihan kami ng anak mo. So, yung sinabi niya kanina, biro lang daw yun. Yung sa akin, pero yung mga sinabi niya kanina gusto niya makita yung papa mo, totoo yun. Pero okay, sige. Okay, sige ate niya, ganito. Ako excited na ako na makita yung masimulan yung bahay ninyo, Hindi ko nga po akalain nangyayari pong ganyan sa akin. Parang ganting ko po ako yan Hanggang ngayon nagsasampalok pa rin. Ganun? Parang na-imagine mo na ikaw pa rin yung dati na mananampalok, ganun. Hindi mo maisip na magkakaroon ka ng sariling tahanan. Opo. Ganun talaga, di ba? Sabi ko sa'yo, basta makakawala ka sa papa mo, dadating ang blessing sa'yo talaga. So ito na yun. Huwag mong, i-grab mo yan, kumbaga, i-take mo lahat ng pagpapala sa'yo ni God para sa ganun deserve mo naman yan. Sa matagal na panahon ka nagdusa, talaga namang gusto ni God makaranas ka naman ng ginhawa, di ba? Iniisip ko lang ngayon kung ano yung pwede mong pagkalibangan habang nagagawa ng bahay, habang nandito ka, habang di ka pa nakakalipat. Ano kaya pwede natin niya? Hindi ko po Pwede nating simulan ng negosyo mo.
Ano, gusto mo ba magpatulong ka kala Ate Lindy mo, patulong ka kala Ate Isil kung ano yung pwede mong gawing negosyo ngayon hanggat gagawin pa itong bahay mo? Pwede po bigasan. Saan ka naman magtatayo ng bigasan? Dito po sa aking kapatid. Dito, tingin mo may pupunta dito para bumili ng bigas? Opo, meron naman po. Meron. Okay, sige. Itanong natin yan kay Ate Lynn tsaka kay Ate Isil, ha? Isangguni din natin sa kanila para malaman natin kung sa tingin din nila ay talagang magkiklik, ha? Para na sa ganun ay mali natin magdire-diretso. Ano? Tapos, yung pag-aalaga ng baboy, gusto mo pa rin ba yun? Opo. Gusto mo pa rin? Diyan naman po si Otoy pag po ng pasok katulog ko po. Sige, gagawin pa rin natin yan. Sige. Ang iniisip ko lang ngayon guys, yung pwede na muna natin ninyo sanang mapaglibangan, alam mo yon, o hindi lang bukod sa malibang, kumbaga matuto si Ate Ninya na magnegosyo, ganyan. So, isda, parang malabo naman dito kasi isda, no? Malabo kung saan ka kukuha dito, di ko alam eh. Kasi meron yung pwede yun yung, ano mo yung iniikot. So, ha? Sa sapa? Manguhuli ka pa nun. Bago mo pa may benta yun. So, sige, yung bigasan na naisipan mo, try natin, ha? Ate Ninya, sige. Magtanong tayo kung saan natin po pwedeng ipwesto yung, ano mo, yung pwede mong maging bigasan. Sayang, nakasalubong namin kanina sila Ate Lindy, pwede sana nating itanong sa kanya eh, kung papaano. So, yun lang, sayang lang. Okay, so, may tatanong pala ako kay Kuya Aris. Sa ano ba Ate Ninyang gusto, maganda sa tingin mo? Yung CR nyo nasa loob or may pintuan kayo pero nakabukod sa labas? Pero ano, kumbaga pagbukas mo ng pinto sa kusina, ano nun, CR na din naman. Hindi naman po kahit tatanggapin ko po basta po may tahanan po ako. Okay, sige. So, ipanapaubaya mo na sa amin yun. Papa, Kami nang hindi bahala naman po magdesisyon akong doon. pilian. Okay, sige. Yun ang maganda. Sige, so ganun gagawin natin guys. Pinag-iisipan ko kasi yung iba, dami nagko-comment, wag daw ilagay sa labas. Hindi naman guys totally sa labas. Kumbaga, pagbukas mo nung side ng bahay ng kusina, nandun na din yung CR. Kumbaga, hindi na yung para pupunta ka pa dyan kung saan, nasa malayo yung CR. Hindi naman ganun. Kumbaga, pagbukas mo ng pintuan sa kusina, may CR na. Diba? So, yun kasi iniisip ko din. Okay, tanong ko kay Kuya Aris nga, sabihin mo nga kung pwede niya sa akin ituro kung saan dito. Tawag-ulihan na Tara, pupunta tayo dito sa likod. Tawagan mo ninong. Papuntahin mo dito sa likod si Kuya Aris. Baka paabala lang ka mo konti. Okay guys, punta tayo dito sa likod. At paturo natin kay Kuya Aris kasi ang sinabi lang naman sa akin dito ni Ate Isil dati, basta't dito daw sa likod. Pero hindi ko naman alam dito kung saan dito banda. Diba? Kasi sabi nga baka kinakailangan pang Punta daw kayo sa likod. ipatag yung lupa, ganyan. Kasi medyo pababa na ito dito sa may baba. Medyo pababa na. Ayan o, kita nyo. Medyo pababa na siya. Kuya Aris, saan po dito banda sila pwede magtayo? Dito na sana sa ano. Saan? Patag na po. Saan po Kuya Aris? Ay, dito. Tingin ko tong sa akin para Ay, sige po. Okay, sige. Maganda po dito. Ay po, patag na pala. Ito lang pala kailangan tab-tabi na. Pero okay na dito, patag pala ito guys. Kala ko, ang nasa isip ko pa nga Kuya Aris, kala ko dito. Kaya sabi ko baka kinakailangan natin magpatag, magtampak ng lupa. So dito lang pala. Bilang puto. Na. Wala po kami Kuya Aris, pamilang saan puto. kaya sila pipili? Ana. CR kapag ganun. Ana. Okay, sige. Oh, puta. Chang ching ching ching. Po, sige. So, guys, ang ano ko kasi, maganda din sana. Pero ganito na lang. Titingnan natin kung anong pwede natin gawin. Kung pwede tayong magpagawa ng isang CR na malaki, tapos pwede din gumamit sila Kuya Aris. Or, pagagawa natin sila Kuya Aris ng bukod ng CR nila. Para sa ganun ay meron din silang napaggagamitan ng CR. Kuya Aris, ano po ba yung maisasuggest mo sa akin sa CR? Kasi kami, kapag ka nagpapabahay kami, ano po ba ang maganda, simento? Kasi kami, ang ginagamit namin talaga dun, yung malalaking gulong talaga eh. Ay, mas maganda yun. Okay, kung may makukunan kami nun, dadali namin dito. Ano? Oh, sige. So, hindi nagagato yun eh. oh, hindi nagagato. Yun ang maganda, guys. Yung iba, sinasabi, tipid. Hindi dahil sa tipid yun, guys. Yun ay mas maganda, mas matibay. Yun din ang sabi ng mga karpentero sa amin sa Bicol. Kaya, ganun yung ginagawa talaga natin. So, Kuya Aris ang nagsabi, experience natin. Talagang, ano na yan,
veterans na sa ganitong trabaho, alam niya na matibay yung gulong. So yun ang gagawin namin. Sige Kuya Aris, ganito. At pag-isipan ko kung pagagawa ko ng isang malaki na pwede kayong gumamit lahat, or pagawa ka na lang sa inyo. Ano, tutulungan namin kayo makapagpagawa din, ha? Okay ba yung Kuya Aris? Kasi samahan ko na lang bukas kung pupunta kayo hardware. Kuya, Kung pupunta hardware. Pero may trabaho ka kasi. Okay lang naman yung mag-print namin. Baka maabala ka kasi sa trabaho mo, sayang din yung araw. po ka na Kami lang mag-project. dadating. Oo, sige. Kung talagang willing ka pong samahan kami, di dadaanan ka namin dito. Ano? Oo, salamat kay Kuya Aris. Napakabait niya. Ayun yung ayaw natin ninyo dating paniwalaan sa akin. Si Kuya Aris ay ganyan lang talaga, hindi masyadong sasabihin. Pero mabait talaga. Buti nga ako, di ko naman kapatid si Kuya Aris. Kilala ko na agad yung ilang araw na pumunta sa atin ninyong kapatid niya. So, salamat. Ang ganda ng pwesto. Ay, ang ganda dun. Presko. Tapos, bukod pa dun ay bibigyan mo na kita ng pang-allowance mo. At bukas, kami ay pupunta na ng hardware. Ha? Mabait si Kuya Aris. Din mo, sasamahan na naman daw niya kami. Ma-absent na naman daw siya at project naman daw nila yun. Para masamahan kami. Salamat ninyo. Okay mo. Ano ka muna, allowance muna ninyo, ha? Para may panggastos po kayo. Ano bang binigay ng RTIA sa inyo? Yung pong laki mo po, dilata, tinapay, gatas, bigas po. Isang sakong bigas. Tapos pong panilis kainin. Bait naman. Di meron na kayong magagamit, di ba? May karagdagan na kayo, hindi na kayo kailangan bumili ng bigas. Malaking tulong, di ba? Kaya salamat ulit sa RTIA sa pagtulong sa Kalatinin niya. Sana po marami pa rin matulungan ng RTIA na tao, may mga problema sa buhay. Yun, sana okay. Bili ka na lang ng ipanguulam ninyo lahat, ha? Bili ka ngayon, ha? Magpapabili na lang Isakop mo sila, magsabaw kayo, ha? Isakop mo sila, Kuya Aris, sila Ate Isil, ha? Tapos kapag may karpentero tayo dito, kailangan matuto ka magluto para may magluluto ng merindahan ng mga ano. ka naman po. Ha? Kasi si Ate Isil, busy rin siya sa paghatid sa mga bata, susundo, pagod na rin. Okay naman. Ako naman po nagsasayang tuwing umaga. Kasi napapaga po ang gising ko eh. Kailangan magpaturo ka kay Ate Isil kung paano magluto para yung karpentero, pwede mong malutuan kahit sopas, pansit, di ba? Kaya po ako napapaga gising, nangangarap po ako sa tatay. Nangangarap. Ba't ganun yung tawag ninyo dito sa nananaginip, nangangarap? Para ka po nakikita ko po pupunta po sa akin iba mo, kaya po ako nagigising. Ay, nai-imagine mo siya, napapunta sa iyo. Opo. Baka gusto mo naman. Hindi ha? Akala ko napunta sa ibabaw mo ay sabi mo ay, tatay! Baka nga. Bakit ngayon ka lang? Pero ayaw mo. Kumbaga parang kinikilabutan ka. Okay. So, akala ko naman mamaya gusto mo pala. Hindi naman. Okay, sige. Baka po kayo namimiss ninyo, galing kayo pala doon eh. Nanood ako. Ay, doon sa bahay ninyo? Namimiss ko talaga si papa mo sobra. Sobrang namimiss ko yung papa mo talaga. Alam mo, mahal na mahal ko yung papa mo. Sa totoo lang. Hindi, nagpunta lang kami doon Ate Ninya para bisitahin yung bahay niyo. Tinignan ko kung bakit hanggang ngayon hindi pa magiba-giba yung bahay ninyo na yun. Wala po yung kurente. Alis. Hindi, ibig sabihin ko yung bumagsak ng kusa, ganun. Kasi may bagyo nang dumaan pero buhay pa rin, nakatindig pa rin. Hindi, ang sa akin Natin niya, ang nasabi ko lang naman sa vlog ko, sabihin mo kung mali ako. Si papa mo naman, di ba, hindi naman niya kami pinakitaan ng magaspang na ugali nung pumunta kami dyan sa inyo, di ba? Opo. Sabi nga po yung iba mabait daw ang tatay. Yun lang naman po. Ang mali niya lang talaga, yung ginawa niya sa'yo. Yun ang kamalian niya talaga. So, yun lang naman sinabi ko dun. Sa pagtanggap sa tao, wala naman talaga akong masabi. Okay naman. Hindi naman kami pinakitaan ng kagaspangan or something, di ba? Yun lang naman. Yan, manghihingi ka, huwag kang kukuha basta-basta, ha? Makantay kami. Ha? Tama si mama mo, mag-antay ka, ha? Na ikaw ay magsabi kapag wala nang kausap tsaka kasi singit. Mananay, pahinga ako ng pangmerienda ko, ha? Pero yung sapat lang na pangmerienda kasi ang bata hindi dapat umahawak ng malaking pera, tanda mo yan. Kasi kapag nasanay kang may hawak kang malaking pera, hanap-hanapin mo na yan hanggang sa makagawa ka na hindi maganda kapag wala kang malaking pera. Ha? So tanda mo yun ninyo para sa'yo din yan paglaki mo. Ha? Para hindi ka na kailangang dalhin pa sa Boys Town. Dito pa lang dapat matuto ka na sa mama mo. Makinig ka sa mama mo, na-stress yung mama mo sa'yo. Nag-away po yan.
Yung po na isang araw nag-away. Kahapon yata ho yun. Sino? Kahapon ngayon niya. Sino nag-away? Nanuntok po yan daw sa tukulong. Hindi ko po alam. Kasi po ang bilin po kanya ninong Ari. Dito ka na ninyo para may mautusan ng iyong inay. Mag-igib-igib, maglimot-limot lawo para may igatong. Hindi naman po sulod. Nagpunta rin po dun sa hapon. Na nabalita ko po, nagpunta po doon. Dito sa akin yung ina. Sabi ko, ala, inyo pong sabihan na lang po. Murahin ninyo. Pag ulitin pa inyo, ipulis na. Hindi ko yung kakampihan. Yung pong gabi yun, talaga po nagalit talaga po ako diyan. Nagarote ko talaga. Naalala ko po yung sabi ninyong garote. Oo, paluin mo talaga. Napalo mo siya. Opo. Bakit naman nanuntok ka doon ninyo? Mayabang po. Ha? Mayabang po. Ano sinasabi sa iyo? Nagyayabang po yung pag nakakataya ng base. Takit lawin po. Sinuntok mo naman agad. Hindi po. Nag-ano pa po. Nagtatalo kayo. Huwag mo na ulitin yun, ha? Kasi baka mamaya may mga magulang na hindi na inaalam kung sino yung mali o yung tama. Yung mali o yung tama nga. Ha? Minsan sasaktan ka na lang yan. Siyempre kapag anak nila nakita nila saktan, hindi na nila para alamin pa kung sino yung may kasalanan. May ganun na magulang. Kapag nakatsyempo ka ng ganun, nakita ka ng tatay sa pakingka, wala kang magiging kakampi doon. Ha? Huwag mo na ulitin yun. Maglaro lang kayo. Maglaro kapag nagkapikunan, di umalis ka na lang. Umayaw ka na. Ano? Tama naman yun, ginawa mo natin ninyo. Saludo ako sa'yo doon na kapag kailangan paluin ng bata, paluin mo. Ha? Huwag kang matakot kasi nasa Biblia yun. Tandaan mo, nasa Biblia yun. Ha? Ang pamamalo ay biblical sa puwet. Basta ipaliwanag mo kung ba't mo siya pinalo. Pinalo kita kasi nanuntok ka. Pinalo kita kasi mali yung ginawa mo. Ha? Tinin niya. Sige. So sa ngayon ay nagpunta lang ako dito din para malaman kung kailan nga kami pwedeng pumunta ng hardware at tanungin si Ate Ninya kung nangyari din sa interview sa RTIA. At nga pala, masaya ako Ate Ninya kasi nalaman ko na wala na palang hadlang sa pagpapatayo ng bahay mo. Okay na pala yung sa lolo mo. Ako na po. Ay, tito mo ba yun? Kaka po. Ano ba ang kaka? Lolo? Kaka. Ano nga yun? Tawag ko na. Ano yung tito? Opo. Okay na sa kanya, di ba? Okay na po. Nagpunta kasi po doon sa Atinindi. Tapos? Hingi yatang pasensya. So, napatawad naman ni Ate Lindy. Ganun lang naman talaga. Lalo na medyo, din sila Ate Lindy, kumbaga ay sila ay focus din sila sa pag-serve kay God. Kaya talagang makapatawad din kaagad yung ano man na nagawa. Pagpapatawad nandyan palagi. Kasi si God nga marunong magpatawad, tayo pa kayang tao lang. Nga po nasasabihan po ako maigi sila. Napapatawad ko rin po sila. Wala po sa Napatawad mo na galit rin. sa akin yun. Wala ka namang galit, ibig mo sabihin. Pag naman po sila ang galit sa akin, Okay lang. iiyakan ko na lang po sa isang tabi. Lalabas ko na lang po sa manok. Okay. So, yun. Maganda din yun natin niya na ganun. Na hindi mo na lang papatulan at magtanim na sama ng loob, Pero salamat din naman kay God kasi ginaid niya si tatay na yan din yung pinagpipray ko nasabi ko sana bigyan si tatay ng matinong kaisipan para na sa ganun ay maisipan niya na si Ate Ninya ay kanyang kamag-anak at hindi para alam mo yun para hadlangan bagkus ay para maging smooth yung flow ng pagtulong dun sa kanyang kamag-anak. At nangyari nga talaga. Galing talaga. Galing Ate Ninya kasi sobrang good news ko yun kagabi sa live ko na ikaw ay wala ng hadlang. Di ba? Kasi ang sakit kaya sa ulo nun kapag ka nagpapagawa ka ng bahay tapos may biglang sisingit, di ba? Na, stop nyo yan, ganito ganyan. Pero ngayon okay na. Di ba? So, okay. Wala pa po, hindi po. Ay, magandang araw po nanay. Si Ate Isil po ay Ate Lindy pala yun. Kasama. Na hindi po. Ang kanina po nakita namin yung asawa niya lang, siya, tapos mga bata. Papunta daw po ng San Juan. Kasama yung naro sa church. Galing kami doon. Okay po. Punta doon sa paggaganapan ng... Okay, sa anak niya. Ini-invite nga pala tayo ni Ate Lindy. Isa kang ninong. Ninong pala. Kinukuha pala tayong ninong ni Ate Lindy doon sa doon sa anak niya. Bunso po ba yan? Si Tyler, yung lagi nakikita. Siya po ang bunso Dalawa lang naman po yata sila. So okay, sige. Nasa lubong sa iyo. Sige po, sama ko po sila, Commander. At mag-ano pala sila,
mag-inquire na doon sa paggaganapan. Okay po. Sama kasi sila pastor. Ay, okay po. Okay. Kasi nila. Okay. Nay, oo nga pala. Masaya pala ako dun sa binalita sa akin ni Ate Lindy na nagkaayos na po pala sila ng... Ay, kay Chris nga. Di ba? Grabe na, Nay, ano? Punta sa bahay, tahimik, walang problema. Yan ang mong galing talaga. Pinag-pray talaga nila yun. Oo po. Kaya kapag adjust ang pamilis, walang matusip. Totoo po talaga. Yun yung pinag-uusapan namin nila nanay doon. Sabi nga namin, sana nga ibigyan din si tatay ng malinaw na kaisipan. Nangyari nga talaga. O, tingnan nyo naman. Maging maayos na. Siya pa mismo ang pumunta. Di ba? Para maging maayos lahat. Hindi agad sila hindi lumabas na crisis sa loob. Kasi nga naman ang hirap guys na alam mo yun na kayo ay magkakadugo, magkakamag-anak tapos may ilangan kayo na dumadaan-daan, ganun. Ang hirap nun. Ang sarap kaya na kapag dadaan, halika muna, nagmerinda ka muna dito, ganyan, di ba? Parang ginagawa nyo sa amin. Pero okay na sila. Okay na. Ang sarap sa pakaramdam na yun. Ano nga, patuloy na. Sana nga patuloy. Kasi may edad na rin po, dapat po talaga tayo ay magpakabuti na lang, di ba, Nay? Nagmerienda na kaya. Opo, Nay. Tapos na po. Kami po ay... Okay na po kami. Bago po kami dito magpasok, nagmerinda kami sa kantot. Hindi pa din po kami nagtanghalian kanina. Hindi pa. Okay naman na po. Busog na po. Salamat po sa inyo, Nay. At saka, nakakaya na din po kasi talaga dito na. Okay lang yun. Pero salamat, Nay. Kami po ay totoo. Busog na busog po kami. Salamat po. Punta dito, wala naman sila hindi. Ito naman. Opo, Nay. Salamat, Nay, ha. At masayang-masaya talaga ako dun sa nalaman ko nung kahapon. Talagang hindi ko napigilang mag-live para sabihin sa mga tao na good news talaga para sa akin yun. Patotoo talaga siya kanina. Talaga iyak siya. Thank you, Lord. Si Ate Lindy. Nagpatotoo siya sa church. Galing talaga. Kasi sa church may mga patotoo, di ba? Ayan daw Sa buhay mo, sa experience mo. andang sinarib yung taga-Antipolo lumaba. Yan nakasama nila doon. Galing naman. Sige po, Nay. Salamat. Okay, Ate Ninya, ha? Ninyo, makinig ka sa mama mo, ha? Dali. Ha? Kung gusto mo mapaayos paglaki mo, makinig ka. Na hindi mapasako. para di ka maisako. At saka ang anak na nakikinig sa magulang at may respeto, umaasinso pagdating ng araw. Pag binabasos mo magulang mo, kahit pa magkandara pa ka sa kakakayod, hindi ka aasinso. Ganun yun. Una mong respeto yung nanay mo kasi siya naghirap sa'yo. Diba? Sige. So, punta na muna po kami. Salamat, Ate Ninya. So, guys, ayan, tumatakbo yung dalawa. Saan kayo punta? Saan kayo punta? Tumatakbo yung dalawa, makakapag-video lang, di ba? Ayan, sasabi ko sa inyo guys na gumagawa kami ng mga video na talagang yung effort nila talagang takbo dito, takbo doon para lang makakuha ng mga magandang angle din para sa inyo. Yung iba alam ko hindi to na-appreciate, lalo na yung mga nasa edad na din. So, pero ginagawa pa din namin kasi syempre may iba din naman na nakaka-appreciate ng effort namin sa mga ganitong paggawa ng video, di ba? Alam ko naman na yung iba hindi na din natutuwa sa ganito, na yung iba nahihilo kasi meron na din talagang may edad na sa mga lola natin dyan, pero unawain nyo na lang din po kasi ito po ay part talaga ng pagiging isang vlogger, yung mag-effort din sa pagbibigay ng magandang video, diba? Kahit sa pelikula, sa mga pinapanood nyo, diba, talaga namang minsan talagang humahanga kayo sa pagkakagawa ng video, ang galing, ganito, ganyan, diba? So kami din naman, pinapangarap din namin magkaroon ng video na maganda. So yun, salamat sa pagsama sa amin ngayon. Syempre shoutout sa mga cameraman natin, kay JM, editor. At syempre maraming salamat din kay Luke. Ayan, kay Luke. Salamat sa masisipag nating cameraman. At kita-kits tayo sa susunod. Suportahan nyo yung mga kasamahan natin na may channel, si Commander at si Rans. So panoorin yung mga personal vlog namin. Mamaya may personal vlog kami kay Commander. Panoorin nyo. Tiyak na ikakagalit niya to. So bisitahin nyo na lang. So, maraming salamat. God bless po sa lahat. Kita-kits tayo para sa pabahay kay Ate Linya. Excited na kami. God bless po. What's it for?